Kabanata 39. Mga tanong at sagot sa pananampalataya. Sa seksyong ito, tutuklasin natin ang ilang tanong na malamang na mayroon ka tungkol sa Diyos at pananampalataya. 30.1. Bakit ginawa ito ng isang mapagmahal na Diyos? Marami sa inyo ang mag-iisip na ang isang mapagmahal na Diyos ay hindi gagawa ng isang bagay na magdudulot ng sakit at pagdurusa, kaya tinatanggihan ninyo ang katotohanan na dinala ng Diyos ang mga mananampalataya. Tingnan natin kung bakit pinahihintulutan ng Diyos na siyang mismong kahulugan ng pag-ibig, ang sakit at pagdurusa. Tinalakay namin ang mga dahilan kung bakit dinala ng Diyos ang mga taong nawala sa 9 na kabanata. Kung susumahin dito, ito ay upang protektahan ang mga naniniwala kay Jesus, disiplinahin ang mga naiwan at sa huli ay ilapit ang mga tao sa Kanya. Walang gustong maging disiplinado. Ito ay masakit. Gayunpaman, ang layunin ay upang itama at magturo. Ang disiplina ng Diyos ay mabuti para sa atin. Ito ay para sa ating kapakanan. Sinasabi sa atin ni Apostol Pablo ang tungkol sa disiplina at pagkastigo ng Diyos sa mga talatang ito. Sapagkat dinidisiplina tayo ng ating mga ama sa lupa, sa loob ng ilang taon, ginagawa ang lahat ng kanilang nalalaman. Ngunit ang disiplina ng Diyos ay laging mabuti para sa atin upang tayo ay makabahagi sa Kanyang kabanalan. Walang disiplina na nakakatuwa habang nangyayari, masakit. Ngunit pagkatapos ay magkakaroon ng mapayapang pag-aani ng tamang pamumuhay para sa mga sinanay sa ganitong paraan. Kaya't kumuha ng bagong hawakan gamit ang iyong pagod na mga kamay at palakasin ang iyong mahinang tuhod. Lagyan ng tuwid na daan ang iyong mga paa upang ang mahihina at pilay ay hindi mahulog kundi maging malakas. Mga Hebreo 12, 10-13, New Living Translation. Nakalimutan mo ang pangaral na nangangatuwiran sa iyo na parang mga bata, anak ko, huwag mong baliwalain ang pagkastigo ng Panginoon ni manghina kapag sinaway ka niya, sapagkat ang iniibig ng Panginoon ay kaniyang dinidisiplina at pinarurusahan ang bawat anak na kaniyang tinatanggap. Ito ay para sa disiplina na iyong tinitiis. Nakikitungo sa inyo ang Diyos na parang mga anak, sapagkat sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Mga Hebreo 12, 5-7. Ang sakit at pagdurusa ay naglalapit sa mga tao sa tanging makapagbibigay ng ginhawa at kaligtasan, Diyos iyon. Ayaw ng Diyos na makita ang sinuman na hinatulan at ipinadala sa impyerno para sa kanilang mga kasalanan. Ngunit kapag tayo ay hinatulan, tayo ay pinarurusahan ng Panginoon upang hindi tayo mahatulan kasama ng sanglibutan. Unang Korinto 11:32. Ang mga oras ng problema ay nagpapakita ng puso ng isang tao. Ang mga taong nagmumuni-muni sa kung ano ang nangyayari sa kanila ay isinasaalang-alang kung paano nakatulong ang kanilang pag-uugali sa kanilang kalagayan at nakadarama ng pagsisisi sa kung paano sila kumilos. Makikita nila si Jesus doon para patawarin sila. Sa kabilang banda, ang mga taong hindi nagsisisi sa kanilang pag-uugali at naiinis sa kalagayang kinalalagyan nila ay lalong lalayo sa Diyos dahil titigas ang kanilang puso. Si Apostol Pablo ang nagsasalita sa mga talatang ito, sapagkat kahit na pinalungkot ko kayo sa aking sulat, hindi ko pinagsisisihan kahit na pinagsisihan ko ito, sapagkat nakikita ko na ang aking sulat ay nagpalungkot sa inyo, bagaman saglit lamang. Ako ngayon ay nagagalak, hindi sa ikaw ay nalungkot, kundi dahil ikaw ay nalungkot hanggang sa pagsisisi. Sapagkat kayo'y napighati sa paraang makadiyos, upang kayo'y magdusa sa amin ng walang anuman.
sapagkat ang kalungkutan mula sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi sa kaligtasan, na hindi nagdudulot ng pagsisisi. Ngunit ang kalungkutan ng mundo ay nagbubunga ng kamatayan. Sapagkat narito ang gayunding bagay na kayo'y nagdalamhati sa makadiyos na paraan, anong maalab na pagmamalasakit ang ginawa nito sa inyo. Oo, anong pagtatanggol, galit, takot, pananabik, sigasig, at paghihiganti. Sa lahat ng bagay ay ipinakita ninyo ang inyong sarili na malinis sa bagay na ito. 2 Korinto 7, 8-11. Si Jeremias, isa sa mga propeta ng Diyos mula sa panahon ng Lumang Tipan, ay pamilyar sa buhay sa panahon ng mahihirap na panahon. Siya ang propeta na nagbabala sa kanyang mga tao tungkol sa pagsalakay ng Babylonian. Alam niya kung ano ang darating. Nang dumating si Nabucodonosor at wasakin ang lungsod ng Jerusalem, si Jeremias ay nasa gitna nito. Si Jeremias ang nagsasalita sa mga talatang ito. Ako ang taong nakakita ng kapighatian sa pamamagitan ng pamalo ng kanyang puot. Tiyak na paulit-ulit niyang ibinabalik ang kanyang kamay sa akin buong araw. Alalahanin mo ang aking kapighatian at ang aking paghihirap, ang ajenjo at ang kapaitan. Ito ang naaalala ko sa aking isipan, kaya naman may pag-asa ako. Dahil sa maibiging kagandahang loob ni Yahweh, hindi tayo nalilipol sapagkat ang kanyang habag ay hindi nagkukulang. Sapagkat ang Panginoon ay hindi magtatakwil magpakailanman. Sapagkat bagaman siya'y nagdudulot ng kalungkutan, gayon may mahahabag siya ayon sa karamihan ng kaniyang mga kagandahang loob. Sapagkat hindi siya nagdalamhati ng kusa, ni nagdadalamhati man sa mga anak ng mga tao. Bakit nagrereklamo ang buhay na tao, ang tao para sa kaparusahan ng kanyang mga kasalanan? Ating saliksikin at ating subukin ang ating mga lakad, at manumbalik tayo sa Panginoon. Itaas natin ang ating puso ng ating mga kamay sa Diyos sa langit. Kami ay lumabag at naghimagsik. Hindi ka nagpatawad. Tumawag ako sa iyong pangalan, Yahweh, mula sa pinakamababang piitan. Narinig mo ang aking tinig. Huwag mong ikubli ang iyong tainga sa aking pagbuntong hininga at sa aking daing. Lumapit ka sa araw na tinawag kita. Sabi mo, huwag kang matakot. Panaghoy 3, 1, 3, 19, 21 hanggang 22, 31 hanggang 33, 39 hanggang 42, 55 hanggang 57. Sinabi sa atin ni Jeremias na dahil mahal tayo ng Diyos, ay hindi tayo lubusang nalilipol ng kanyang galit. Bakit tayo dapat magreklamo tungkol sa pagkakaroon ng problema sa Diyos kapag tayo ay nagkasala laban sa Kanya? Dapat nating hanapin ang ating sarili at bumaling sa Diyos. Isa sa mga dahilan kung bakit dinala ng Diyos ang mga mananampalataya at ipinadala ang Kanyang galit ay dahil hindi pa pinatawad ng Diyos ang mga taong nagkasala sa Kanya. Wala silang nakapagliligtas na relasyon kay Jesus. Kailangan ng Diyos ang mga makasalanan na lumapit sa Kanya. Hindi mo ba nakikita, nangyari ito dahil gusto ng Diyos na makitang ligtas ang iyong kaluluwa? Paanong hindi iyon isang mapagmahal na gawa? Ang Panginoon ay hindi mabagal tungkol sa Kanyang pangako, gaya ng inaakala ng iba na kabagalan. Datapuat siya'y nagtitiis sa atin na hindi ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. 2 Pedro 3:9. Tandaan na ang Diyos ay parehong ganap na mapagmahal at makatarungan. Mahal niya ang bawat taong nilikha niya. Gusto niya kung ano ang pinakamahusay para sa bawat tao. Ang ating mga sarili sa lupa ay humihingi ng hustisya kapag may nagkasala sa atin. Nagkakamali tayo sa Diyos araw-araw dahil tayo ay makasalanan. Siya ay makatarungan kapag siya ay nagdidisiplina at nagpaparusa sa masama at makasalanang pag-uugali. Tingnan ang kanyang pagmamahal sa iyo
sa madilim na bagyong ito at maligtas ka. Ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Ipinagkakatiwala ng Diyos ang kanyang sariling pag-ibig sa atin na noong tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Higit na higit pa na ngayon ay inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay maliligtas mula sa poot ng Diyos sa pamamagitan niya. Mga Romano 5:5-8-9. 39.2. Bakit pinahintulutan ng Diyos ang kasalanan? Una, dahil mayroon tayong free will. Nilikha tayo na may kakayahang pumili kung susundin natin ang Diyos o hindi. Binigyan ng Diyos sina Adan at Eva ng isang panuntunan, huwag kumain mula sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Pinili ni Adan na suwayin ng Diyos nang kumain siya mula sa punong iyon. Sa mga talatang ito, ang lalaki ay si Adan. Iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinasabi, makakakain ka ng walang bayad sa bawat punong kahoy sa halamanan. Ngunit huwag kang kakain ng bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Sapagkat sa araw na kumain ka niyaon, tiyak na mamamatay ka. Genesis 2:16-17. Hindi ang Diyos ang tumukso o nagkumbinsi kay Adan na kumain mula sa puno. Sa katunayan, walang ginawa. Pinili na lang niya. Si Eva ang natukso, at pagkatapos ay pinili niyang maniwala sa mga kasinungalingan ni Satanas sa katotohanan ng Diyos at kumain ng ipinagbabawal na bunga. Pareho silang nagpasya na magkasala. Si Santiago, ang kapatid sa Ama at isang disipulo ni Jesus, ay nagpapaliwanag ng tukso sa mga talatang ito. Huwag sabihin ng sino man kapag siya ay tinutukso, ako ay tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso ng kasamaan, at siya mismo ay hindi tumutukso sa sino man. Ngunit ang bawat isa ay natutukso kapag siya ay hinihila ng kanyang sariling pagnanasa at naakit. Pagkatapos ang pagnanasa, kapag ito ay naglihi, ay nagdadala ng kasalanan. Ang kasalanan, kapag ito ay ganap na, ay nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay mula sa itaas, na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na sa Kanya'y walang pagbabago ni anino man. Sa Kanyang sariling kalooban ay ipinanganak niya tayo sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang tayo ay maging isang uri ng mga unang bunga ng Kanyang mga nilalang. Santiago 1:13-18. Sa ating malayang kalooban na ito, maaari tayong pumili ng buhay o kamatayan. Kung pipiliin nating mahalin ang Diyos at sundin siya, magkakaroon tayo ng buhay. Si Moises, ako sa mga talatang ito, ay naglalarawan sa pagpili na mayroon tayo. Tinatawag ko ang langit at lupa upang saksi laban sa iyo ngayon na inilagay ko sa harap mo ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong mga inapo, upang ibigin ang Panginoon mong Diyos, upang sundin ang Kaniyang tinig at kumapit sa Kaniya, dahil siya ang buhay mo. Deuteronomio 30:11-20. O kung iniisip natin na masama ang maglingkod sa Diyos, maaari nating piliin na sundin ang mga huwad na Diyos. Si Josue ang nagsasalita sa talatang ito. Kung sa tingin mo ay masama ang maglingkod kay Yahweh, piliin mo ngayon kung sino ang iyong paglilingkuran. Maging ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga magulang na nasa dako roon ng ilog, o ang mga Diyos ng mga Amorheo na kung saan ang lupain ay inyong tinatahanan. Ngunit tungkol sa akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod kay Yahweh. Josue 24:15. Pangalawa, alam natin na pinahihintulutan tayo ng Diyos na matukso
sa pagkakasala. Pinahintulutan niya si Satanas na tuksuhin si Eva gamit ang bunga sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Pinahihintulutan ito ng Diyos dahil sinusubok ng tukso ang ating pananampalataya. Nagbubunga ito ng kapanahunan at pagtitiwala kapag nilalabanan natin ito at kapag hindi tayo nagkasala. Hinahayaan ng Diyos ang kasalanan upang lumago ang ating pananampalataya. Pinahihintulutan ng Diyos ang kasalanan upang mapagtagumpayan natin ito at magantimpalaan sa langit. Ipinaliwanag iyan sa atin ni Santiago sa mga talatang ito. Ang pagsubok sa iyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Hayaang magkaroon ng sakdal na gawa ang pagtitiis upang kayo ay maging sakdal at ganap na walang kulang. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat kapag siya ay sinang-ayunan, tatanggap siya ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Santiago 1:3-4, 12. Panghuli, ang kasalanan ay nagpapahintulot sa Diyos na ipakita sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Kung walang kasalanan, hindi sana ialay ni Jesus ang kanyang buhay para sa iyo. Hindi na sana kailangan. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa iyo sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ni Jesus. Paano mo malalaman na mahal ka ng Diyos kung hindi? Nalaman na natin na ang pagkamatay para sa isang tao ay ang pinakahuling pagpapakita ng pagmamahal para sa kanila. Upang sumabay dito, paano malalaman ng Diyos na mahal mo siya kung walang anumang kasalanan? Sa pamamagitan ng pagpili na maniwala kay Jesus at pagpili na pagtagumpayan ang kasalanan, ipinapakita mo sa Diyos kung gaano mo siya kamahal. Sa mga talatang ito, ang nag-iisang anak ng Diyos ay si Jesus, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Juan 3:16-17. Dahil sa kasalanan, naipakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig, awa at biyaya. Ipinaliwanag iyan sa atin ni Apostol Pablo sa mga talatang ito. Ang Diyos na mayaman sa awa, dahil sa kanyang dakilang pag-ibig na inibig niya sa atin, kahit na tayo ay mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsalangsang, ay binuhay tayo kasama ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya ay naligtas ka at ibinangon tayo na kasama niya at ginawa tayo. Upang maupong kasama niya sa mga makalangit na dako kay Kristo Jesus, upang sa mga darating na panahon ay maipakita niya ang totoong kayamanan ng kaniyang biyaya sa kagandahang loob sa atin kay Kristo Jesus. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos, hindi ng mga gawa na walang sinumang magmapuri. Efeso 2:6-9. Pinahihintulutan ng Diyos ang kasalanan dahil mahal niya tayo at ipinakikita nito ang kanyang pag-ibig sa atin. Kami ang kanyang obra maestra pagkatapos ng lahat. Sapagkat tayo ang obra maestra ng Diyos, nilikha niya tayong muli kay Kristo Jesus upang magawa natin ang mga mabubuting bagay na itinakda niya sa atin noon pa man. Efeso 2:10 New Living Translation. 39.3. Bakit nilikha ng Diyos ang mga tao na mapupunta sa impyerno? Dahil alam ng Diyos ang simula at wakas, marami sa inyo ang maaaring magtaka kung bakit nilikha niya ang mga tao na mauuwi sa impyerno. Hindi kailangang likhain tayo ng Diyos para matupad ang ilang pangangailangan niya. Siya ay perpekto sa lahat ng paraan. Nilikha niya tayo dahil gusto niya. Dinadala namin siya ng malaking kagalakan.
Kahit na tayo ay makasalanan at naghimagsik laban sa Kanya, mahal pa rin niya ang bawat isa sa atin ng walang pasubali. Tandaan na siya ang mismong kahulugan ng perpektong pag-ibig. Nagbibigay siya ng walang pasubaling pag-ibig na walang hangganan. Nilikha tayo ng Diyos ayon sa Kanyang larawan upang magkaroon ng kapangyarihan sa lupa at magkaroon ng pakikisama sa Kanya. Sinabi ng Diyos, gawin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa Kanyang sariling larawan. Sa larawan ng Diyos, nilikha niya siya. Lalaki at babae ay nilikha niya sila. Pinagpala sila ng Diyos. Sinabi ng Diyos sa kanila, kayo'y magpala-anakin, magpakarami, punuin ninyo ang lupa at inyong supilin. Magkaroon ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat tanim na nagbubunga ng binhi na nasa ibabaw ng buong lupa at ang bawat punong kahoy na namumunga na nagbubunga ng binhi. Ito ang magiging pagkain mo. Sa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa himpapawid at sa bawat umuusad sa ibabaw ng lupa kung saan may buhay ay ibinigay ko ang bawat gulay na gulay bilang pagkain. At ganoon nga. Nakita ng Diyos ang lahat ng Kaniyang ginawa at narito, ito ay napakabuti. Genesis 1:26-31. Ang plano ng Diyos ay para sa atin na magmana ng lahat ng bagay. Magiging anak niya tayo. Inilarawan ng disipulo ni Jesus na si Juan ng mana na ibibigay ng Diyos sa lahat ng Kanyang mananampalataya sa mga talatang ito. Ngayon ay nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na. Wala na ring dagat. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay kasama ng mga tao, at siya ay mananahan sa kanila, at sila'y magiging kaniyang bayan. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at magiging Diyos nila, at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Hindi na magkakaroon ng kamatayan o kalungkutan o pagtangis. Hindi na magkakaroon ng sakit, sapagkat ang mga dating bagay ay lumipas na. Ang magtagumpay ay magmamana ng lahat ng bagay, at ako ay magiging kanyang Diyos, at siya ay magiging aking anak. Apokalipsis 21:1-3-4, 7, New King James Version. Ang iyong walang hanggang destinasyon ay iyong pinili. Lahat tayo ay nagkakasala, at lahat tayo ay nangangailangan ng kapatawaran sa kasalanang iyon upang makasama ang Diyos sa kawalang hanggan. Iyan ang dahilan kung bakit ipinadala ng Diyos si Jesus upang mamatay para sa atin. Ayaw niyang may mapunta sa impyerno. Tandaan na nilikha niya ang impyerno para sa mga nahulog na anghel, hindi para sa atin. Ngunit doon napupunta ang mga taong ayaw mamuhay kasama ng Diyos. Ngunit ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang sariling pag-ibig sa atin, na noong tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Roma 5:8. Ang Panginoon ay hindi mabagal tungkol sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng iba na kabagalan. Datapuat siya'y nagtitiis sa atin na hindi ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. 2 Pedro 3:9. Alam ng mga taong may mga anak na ang mga batang iyon ay hindi magiging perpekto. Alam ng mga magulang na magulo sila noong bata pa sila, at alam nilang magkakamali ang sarili nilang anak at malalagay din sa gulo. Gayunpaman, pinipili ng mga magulang na magkaroon ng mga anak. Bakit? Dahil gusto nila ang saya na hatid ng mga bata. Tinuturuan ng mga magulang ang kanilang mga anak kung ano ang tama at mali at umaasa silang gagawa sila ng mga tamang desisyon kapag sila ay lumaki. Ito ay pareho sa atin at sa Diyos.
may choice tayo. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at kapag siya ay tumanda na ay hindi niya hihiwalayan. Kawikaan 22:6. Sinabi sa atin ni Haring Solomon na ang mga bata ay isang gantimpala. Sila ay tagapagmana. Nalalapat ito sa mga tao gayon din sa Diyos. Tayo ang gantimpala ng Diyos at kanyang mga tagapagmana. Gusto niya ng quiver na puno ng mga bata, manampalataya kay Jesus at maging tagapagmana ng lahat ng pangako ng Diyos. Narito ang mga anak ay mana ni Yahweh. Ang bunga ng sinapupunan ay kanyang gantimpala. Kung paano ang mga palaso sa kamay ng makapangyarihang tao, gayon ang mga anak ng kabataan. Maligaya ang tao na puno ng mga ito ang kanyang lalagyan. Awit 127, 3-5. 39.4. Maaari ko bang mawala ang aking kaligtasan? Kung naglagay ka ng iyong pananampalataya kay Hesukristo dahil alam mong namatay siya para sa iyong mga kasalanan, hindi mo maaaring mawala ang iyong kaligtasan. Hindi mo makukuha ang iyong daan patungo sa langit. Ang kabaligtaran niyan ay totoo rin. Hindi ka maaalis sa langit. Ang iyong kaligtasan ay hindi nakasalalay sa iyong ginagawa o hindi ginagawa. Ito ay isang regalo mula sa Diyos. Kapag pinili mong maniwala at tanggapin ang regalo ng Diyos, siniguro niyan ang iyong walang hanggang kinabukasan minsan at magpakailanman. Hindi mahalaga kung ano ang nagawa mo mula nang ilagak mo ang iyong pananampalataya kay Jesus. Si Jesus ay namatay para sa lahat ng iyong mga kasalanan. Kasama rin dyan ang iyong mga kasalanan sa hinaharap. Ikaw ay tinatakan na ngayon ng banal na espiritu. Sa kasulatang ito, sa Kanya ay isang pagtukoy kay Jesus. Sa Kanya rin naman kayo nang marinig ninyo ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita ng inyong kaligtasan, na sa Kanya naman, nang kayo'y sumampalataya, ay tinatakan kayo ng ipinangakong Espiritu Santo, na siyang sangla ng ating mana sa ikatutubos ng sariling Diyos, pag-aari sa papuri ng Kanyang kaluwalhatian. Efeso 1:13-14. Sinasabi sa atin ng salita ng Diyos na walang makakaalis sa iyo sa mga kamay ng Diyos. Ni ang kapangyarihan ng impyerno, si Satanas mismo. Sinasabi sa atin ni Apostol Pablo iyan sa mga talatang ito. Ang mga anghel, mga pamunuan, at mga kapangyarihan, lahat ay tumutukoy kay Satanas at sa iba pang nahulog na mga anghel na sumusunod sa kanya. Sapagkat ako'y naniniwala na kahit ang kamatayan, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kalaliman, o ang anumang bagay na nilikha ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ay kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Roma 8:38-39. Sa mga talatang ito, si Jesus ang nagsasalita. Nasa kamay kaniya ang kanyang mga tupa ng ligtas. Sino ang posibleng mag-alis sa iyo sa kamay na mas dakila at mas malakas kaysa sa lahat ng iba pang mga kamay? Walang tao. Naririnig ng aking mga tupa ang aking tinig at nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Hinding-hindi sila malilipol at walang aagaw sa kanila sa aking kamay. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay higit sa lahat. Walang sino man ang makaaagaw sa kanila sa kamay ng aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Juan 10:27-30. Maaari ka ring magtiwala sa iyong kaligtasan dahil hindi nagbabago ang isip ng Diyos. Iniligtas ka niya. Hindi ka niya iiwan o pababayaan. Ang Diyos ay hindi tao na siya'y magsisinungaling, ni anak ng tao na siya'y magsisi. Sinabi na ba niya at hindi niya gagawin? O nagsalita na ba siya
at hindi niya ito gagawing mabuti? Mga bilang 23, 19. Pinagtibay ng Diyos ang kanyang sinabi tungkol sa iyong kaligtasan sa pamamagitan ng isang panunumpa. Nangako ang Diyos na ililigtas ka sa iyong mga kasalanan, na padadalhan ka ng isang tagapagligtas. Pagkatapos ay nanumpa ang Diyos sa pangakong iyon gamit ang kanyang sariling pangalan dahil hindi siya maaaring magsinungaling. Pagkatapos, tinupad ng Diyos ang pangakong iyon sa pamamagitan ng pagpapadala kay Jesus upang iligtas ka. Gaya ng sinabi ni Apostol Pablo sa ibaba, ito ay dapat na isang angkla para sa iyong kaluluwa. Ikaw ay matatag at ligtas. Ang mga tao ay sumusumpa sa isang mas dakila kaysa sa kanilang sarili. At ang panunumpa ay nagpapatunay sa sinabi at nagwawakas sa lahat ng pagtatalo. Dahil gusto ng Diyos na gawing malinaw sa mga tagapagmana ng ipinangako ang hindi nagbabagong kalikasan ng kanyang layunin, pinagtibay niya ito sa pamamagitan ng isang panunumpa. Ginawa ito ng Diyos upang sa pamamagitan ng dalawang bagay na hindi nababago kung saan imposibleng magsinungaling ang Diyos, tayong mga tumakas upang panghawakan ng pag-asang inilagay sa ating harapan ay mapasigla ng husto. Taglay natin ang pag-asa na ito bilang isang angkla para sa kaluluwa, matatag at ligtas. Ito ay pumapasok sa panloob na santuwaryo sa likod ng tabing, kung saan ang ating tagapagpauna, si Jesus, ay pumasok para sa atin. Mga Hebreo 6, 16 hanggang 20 New International Version. 39.5. Dapat ba akong magpakamatay para makatakas sa kung ano ang paparating? Hindi! Mahal ka ng Diyos. Nilikha ka niya para sa isang dahilan. Ang iyong buhay ay may napaka-espesyal na layunin. Huwag hayaang may magsabi sa iyo ng iba kasama ang iyong sarili. Magbabahagi ako ng banal na kasulatan para matulungan kang malampasan ang mga damdaming ito. Ngunit hinihikayat kita na makipag-ugnayan sa isang taong dalubhasa dito. Mag-schedule ng appointment sa iyong doktor o tumawag o makipag-chat sa isang tao sa Suicide Prevention Lifeline, suicidepreventionlifeline.org, 1800 273 8 255. Ang iyong damdamin ay hindi isang bagay na dapat ikahiya. Mangyaring kumuha ng naaangkop na tulong medikal na kailangan mo. Naniniwala ako na ang isang dahilan kung bakit ka nakakaramdam ng ganito ay dahil sa isang demonyong espiritual na pag-atake laban sa iyo ni Satanas, ang iyong kaaway. Kinamumuhian ka niya dahil mahal ka ng Diyos. Kung naglagay ka ng iyong pananampalataya kay Jesus, ikaw ay isang banta sa Kanya dahil alam mo ang katotohanan at maaari mong sabihin sa iba. Hindi niya gustong gawin mo iyon. Kung maaalis ka niya sa larangan ng digmaan, makakakuha siya ng kaunting tagumpay. Si Satanas ay may isang bagay na mas masama sa isip. Kung nagtitiwala ka pa kay Jesus, ang espiritual na pag-ataking ito ay dahil ayaw ni Satanas sa iyo. Ayaw niyang malaman mo kung gaano ka kamahal ng Diyos. Ayaw niyang makita kang magpalipas ng walang hanggan sa langit. Siya ay pinalayas sa langit. Naiinggit siya sa iyo at sa relasyon na maaari mong makuha sa Diyos. Nais niyang sa halip ay sambahin mo siya at makuha ang parehong walang hanggang kapalaran na kanyang nakukuha, ang walang hanggan sa impyerno. Huwag hayaang manalo si Satanas sa espiritual na digmaang ito para sa iyong kaluluwa. Ilagay ang iyong pananampalataya kay Jesus kung hindi mo pa nagagawa at protektahan ng banal na Espiritu ng Diyos. Sinabi sa atin ng alagad ni Jesus na si Pedro na si Satanas, ang dyablo ay parang leon na naghahanap ng masisila, kaya't magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y itaas niya sa takdang panahon na ihagis sa Kanya ang lahat ng inyong mga alalahanin sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Maging matino at magpipigil sa sarili.
Maging maingat. Ang inyong kalaban, ang dyablo, ay gumagala tulad ng isang liyong umuungal na naghahanap ng kanyang masisila. Labanan ninyo siyang matatag sa inyong pananampalataya sa pagkaalam na ang inyong mga kapatid na nasa sanlibutan ay dumaranas ng gayunding pagdurusa. Ngunit nawa ang Diyos ng lahat ng biyaya na tumawag sa inyo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian sa pamamagitan ni Kristo Jesus, pagkatapos na kayo ay magdusa ng kaunting panahon ay maging sakdal, patatagin, palakasin at patatagin kayo. Unang Pedro 5:7-10. Sinabi sa atin ng kasulatang iyon na ihagis ang ating mga alalahanin sa Diyos, na dapat nating kilalanin ang ating kalaban ay laging naghahanap ng paraan para sirain tayo. Ang isang paraan na sinisikap ni Satanas na gawin iyon ay sa pamamagitan ng ating pag-iisip. Kung maimpluwensyahan at makokontrol niya ang iniisip natin, ibig sabihin ay makikinig tayo sa kanyang sasabihin sa atin kung ano ang gagawin. Iyon ang dahilan kung bakit napakahalagang ihagis ang iyong mga iniisip at alalahanin sa Diyos. Aalisin niya ang iyong pagkabalisa at ibibigay sa iyo ang kanyang kapayapaan bilang kapalit. Gawin mo na agad. Sabihin sa Diyos kung ano ang iyong nararamdaman at kung bakit. Alisin mo ang iyong puso at isipan. Ang mga matuwid ay sumisigaw at dininig ng Panginoon at iniligtas sila sa lahat ng kanilang mga kabagabagan. Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas yaong may bagbag na espiritu. Marami ang kapighatian ng matuwid, ngunit iniligtas siya ni Yahweh sa lahat ng iyon. Awit 34:17-19. Ibigay ang iyong mga pasanin sa Panginoon at siya ang bahala sa iyo. Hindi niya hahayaang madulas at mahulog ang makadiyos. Awit 55:22 bagong buhay na salin. Lalapit sa iyo ang Diyos. Lumapit siya sa mga broken-hearted. Magkaroon ng pag-asa. Ililigtas ka niya sa iyong mga paghihirap. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip ng kapayapaan at hindi ng kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa at ng kinabukasan. Jeremias 20:11. Palakasin ang loob mo na ang Diyos ay laging kasama mo. Kung ikaw ay isang mananampalataya, mayroon kang kapangyarihan ng Diyos na nabubuhay sa loob mo. Palalakasin ka ng Diyos. Sa mga talatang ito, ang Diyos ay ako. Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa, at tinawag ko mula sa mga sulok niyaon at sinabi sa iyo, ikaw ay aking lingkod, pinili kita at hindi kita itinakuwil. Huwag kang matakot, sapagkat ako ay kasama mo. Huwag kang mabalisa, sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita. Oo, tutulungan kita. Oo, aalalayan kita ng kanang kamay ng aking katuwiran. Isayas 41:9-10. Basahin ang iyong Biblia, ang salita ng Diyos, araw-araw at manalangin araw-araw. Ito ay magpapatibay sa iyong pananampalataya at ito ay magbibigay sa iyo ng pagtitiis na kailangan mo upang mabuhay ang iyong buhay. Dapat kang magpatuloy gaya ng sinabi sa atin ni Apostol Pablo. Itinuon niya ang pansin sa hinaharap at kinalimutan ang kanyang nakaraan. Hindi. Mahal na mga kapatid, hindi ko ito nakamit, ngunit nakatuon ako sa isang bagay na ito. Kinalimutan ang nakaraan at inaabangan ang hinaharap. Nagpapatuloy ako upang maabot ang dulo ng takbuhan at matanggap ang makalangit na gantimpala para sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay tumatawag sa atin. Filipos 3:13-14 na New Living Translation. Nakatuon si Pablo sa langit at sa mga pangako ng Diyos na naghihintay sa kanya doon. Alam niyang hindi mawawala ang kanyang pagtitiis at may naghihintay na korona sa kanya. Kung ikaw ay isang mananampalataya,
mayroon ka ring kayamanan na naghihintay sa langit para sa iyo. Huwag hayaang nakawin ito ni Satanas. Inilarawan ni Pablo ang makalangit na gantimpala na naghihintay sa mga talatang ito. Nilabanan ko ang magandang laban. Natapos ko na ang kurso. Iningatan ko ang pananampalataya. Mula ngayon, ang korona ng katuwiran ay nakaimbak para sa akin na ibibigay sa akin ng Panginoon, ang matuwid na hukom, sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi pati na rin sa lahat ng nagmahal sa kanyang pagpapakita. Pangalawang Timoteo 4:7-8. Ang paglalagay ngayon ng iyong pananampalataya kay Jesus ay hindi magliligtas sa iyo mula sa kahirapan ng buhay. Dapat mong ituring ang iyong sarili na isang kawal sa hukbo ni Jesus. Mamuhay ng isang buhay na nakalulugod at sa paglilingkod kay Jesus. Tandaan na ikaw ay nasa isang espiritual na labanan. Sinabi sa atin ni Pablo na tiniis niya ang lahat ng bagay para kay Jesus dahil gusto niyang marinig ng lahat kung paano sila maliligtas. Sa mga talatang ito, si Jesus ang pinili. Kaya't dapat kang magtiis ng kahirapan bilang isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Walang kawal na nasa tungkulin ang nagsasangkot sa kanyang sarili sa mga gawain ng buhay upang masiyahan niya ang nagtala sa kanya bilang isang sundalo. Nagdaranas ako ng hirap hanggang sa pagkakadena bilang isang kriminal. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi nakakadena. Kaya't aking tinitiis ang lahat ng mga bagay alang-alang sa mga pinili, upang sila naman ay magtamo ng kaligtasan na nasa kay Kristo Jesus na may walang hanggang kaluwalhatian. Ang kasabihang ito ay mapagkakatiwalaan, sapagkat kung tayo'y namatay na kasama niya, tayo rin ay mabubuhay na kasama niya. Kung tayo ay magtitiis, tayo rin ay maghahari kasama niya. Pangalawang Timoteo 2:3-4, 9-12. Umaasa ako na inilagay mo ang iyong pananampalataya kay Jesus. Kung gayon, ikaw ay anak ng Diyos at walang makapipinsala sa iyong walang hanggang sarili. Wala. Magagawa ng Diyos ang anumang bagay. Kung ikaw ay naiwan at kalooban ng Diyos na ikaw ay mabuhay sa pagbabalik ni Jesus upang makapasok ka sa kanyang millennial na kaharian sa iyong kasalukuyang katawan, kung gayon ang Diyos ang mangyayari iyon. Maaaring protektahan ka ng Diyos mula sa lahat ng bagay na kinatatakutan mo sa panahon ng kapighatian. Napakaluwalhati ng araw na iyon. Ngayon ang lahat ng kaluwalhatian ay sa Diyos, na may kakayahang sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang kapangyarihan na kumikilos sa loob natin, upang makagawa ng walang hanggan higit pa kaysa sa maaari nating hilingin o isipin. Efeso 3:20 New Living Translation. Magtiwala at huwag mawalan ng pag-asa. Dahil kayang gawin ng Diyos ang anumang bagay, nangangahulugan iyon na magagawa mo ang anumang bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesus sa loob mo. Magtagumpay ka dahil nagtagumpay si Jesus. Si Apostol Pablo ang nagsasalita sa mga talatang ito. Hindi sa nagsasalita ako dahil sa kakulangan, sapagkat natuto akong maging kontento sa anumang kalagayan ko. Marunong akong magpakumbaba at marunong din akong sumagana. Sa lahat ng bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim kapwa mabusog at magutom, maging sumagana at maging nangangailangan. Nagagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na siyang nagpapalakas sa akin. Ibibigay ng aking Diyos ang bawat pangangailangan ninyo ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Filipos 4:11-13, 39.6. Maaari ba akong manalangin upang iligtas ang patay? Alam kong ang ilan sa inyo ay maaaring nakarinig mula sa mga huwad na relihiyon at mga huwad na guro na maaari ninyong ipagdasal at iligtas ang mga taong namatay na. Hindi. Hindi ito totoo. Wala kang kapangyarihang iligtas ang sinuman
kahit ang iyong sarili. Hindi ka maaaring manalangin o kumita ng iyong daan patungo sa langit. Hindi ka maaaring manalangin o kumita ng daan patungo sa langit ng ibang tao. Si Hesukristo ang tanging may kapangyarihang magligtas. Kaya nga tinawag siyang tagapagligtas. Nakuha ni Jesus ang iyong daan patungo sa langit. Namatay siya para sa iyong mga kasalanan. Ang bawat tao ay kailangang gumawa ng personal na desisyon tungkol kay Jesus bago mamatay. Kung pipiliin mong tanggapin na binayaran ni Jesus ang iyong daan patungo sa langit, pagkatapos ay makapasok ka. Sinabi sa atin ni Apostol Pablo sa mga talatang ito na tayo ay namamatay minsan at pagkatapos tayo ay hahatulan. Yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito, ang paghuhukom. Ay gayon din naman si Kristo, na minsang inihandog upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon na walang kasalanan sa mga naghihintay sa kaniya ng buong pananabik kaligtasan. Mga Hebreo 27-28. Nagsalaysay si Jesus ng isang kwento upang ilarawan ang katotohanan ito. Sa mga talatang ito, nakikita natin ang isang mayaman na namatay. Wala siyang relasyon kay Jesus. Siya ay nasa paghihirap at gusto ng kaaliwan dahil wala siya sa langit. Siya ay tumatawag kay Abraham na nasa langit. Ngayon ay may isang taong mayaman at siya ay nakadamit ng kulay ube at pinong lino na namumuhay sa karangyaan araw-araw. Isang pulubi na nagngangalang Lazarus ay dinala sa kanyang pintuan na puno ng mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala siya ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. Ang mayaman ay namatay din at inilibing. Sa Hades, itiningin niya ang kaniyang mga mata na nasa paghirap at nakita si Abraham sa malayo at si Lazaro sa kaniyang sinapupunan. Siya ay sumigaw at nagsabi, "Amang Abraham, maawa ka sa akin at ipadala mo si Lazarus upang isawsaw niya ang dulo ng kaniyang daliri sa tubig at palamigin ang aking dila, sapagkat ako'y nagdurusa sa apoy na ito." Ngunit sinabi ni Abraham, "Anak, alalahanin mo na ikaw sa iyong buhay ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay at si Lazarus sa parehong paraan masasamang bagay. Ngunit narito siya ngayon ay inaaliw at ikaw ay nasa dalamhati. Bukod sa lahat ng ito, sa pagitan namin at ninyo ay may isang malaking agwat na naayos upang ang mga nagnanais na dumaan mula rito patungo sa inyo ay hindi magagawa at walang sinumang makakatawid mula roon patungo sa amin." Sinabi niya, "Kaya nga, hinihiling ko sa iyo, Ama, na siya ay iyong ipadala sa bahay ng aking ima, sapagkat mayroon akong 5 kapatid na lalaki upang siya ay makapagpatotoo sa kanila, upang hindi rin sila makapapasok sa dakong ito ng pagdurusa. Datapuwat sinabi sa kaniya ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta. Hayaan silang makinig sa kanila." Sinabi niya, "Hindi, Amang Abraham, ngunit kung may pumunta sa kanila mula sa mga patay, sila ay magsisisi." Sinabi niya sa kanya, "Kung hindi sila makikinig kay Moises at sa mga propeta, hindi rin sila mahihikayat kung ang isa ay bumangon mula sa mga patay." Lukas 16:19-20, 22-31. Ang taong mayaman ay hindi makalapit kay Abraham dahil isang malaking hati ang naghihiwalay sa kanila. Alam ng mayamang lalaki na nagkamali siya ng pagpili noong nabubuhay pa siya. Ano ang ninanais ng mayaman sa kanyang paghihirap? Hindi niya hiniling kay Abraham na ipagdasal siya o ipagdasal siya ng isang nabubuhay pa sa lupa. Hindi. Iyon ay dahil sinabi sa kanya ni Abraham na walang tawiran sa pagitan ng langit at impyerno kapag patay ka na. Alam ng mayaman na siya ay nahatulan, kaya pagkatapos ay inilipat niya ang atensyon sa mga taong pinapahalagahan niya na nabubuhay pa. Iyan din ang kailangan mong pagtuunan ng pansin. Ang mga patay ay
nakatatak na sa kanilang walang hanggang destinasyon. Hindi mo mababago iyon. Ang personal na pagpili na gagawin mo tungkol kay Jesus habang ikaw ay nabubuhay sa lupa ay makakaapekto sa iyo sa buong kawalang hanggan. Tumutok sa pag-abot sa mga nabubuhay pa ng mensahe ng katotohanan ng Diyos na si Jesus ay namatay upang iligtas sila. 39.7. Anong pag-uugali ang makasalanan? Ang anumang bagay na salungat sa Diyos ay makasalanan. Anumang bagay na hindi perpekto at banal ay makasalanan. Ang Biblia ay puno ng mga halimbawa ng kung ano ang hindi dapat gawin. Ang isang mahalagang katotohanan na kailangan mong maunawaan ay hindi ka magiging perpekto habang narito ka pa sa mundo sa iyong kasalukuyang katawan. Gayunpaman, maaari at tiyak na dapat mong sikaping mamuhay ng makadiyos at moral na buhay. Hindi mo nais na patuloy na magkasala at mamuhay ng isang buhay na mahalagang dumura sa mukha ni Jesus. Pero alam mong manggugulo ka pa rin at paminsan-minsan ay magkakasala at okay lang iyon dahil pinatawad ka na ng Diyos. Inililista ng mga kasulatang ito ang ilang pag-uugali na itinuro ng apostol na si Pablo na dapat nating takasan. Makikita mo na ang Diyos ay partikular na nababahala sa sexual na kadalisayan, kapwa, sa gawa at sa pag-iisip. Ang salitang pagpapabanal na makikita mo sa mga talatang ito ay nangangahulugan ng pagiging dalisay mula sa kasalanan. Ngayon, ang mga gawa ng laman ay halata na ito ay pangangalunya, pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagtatalo, mga paninibugho, mga pagputok ng galit, mga tunggalian, mga pagkakabahabahagi, mga maling pananampalataya, mga inggit, mga pagpatay, mga paglalasing, mga kalayawan, at mga bagay na tulad nito. Tungkol sa mga ito ay ipinababala ko sa inyo, gaya rin ng pagbabala ko sa inyo, na ang mga nagsasagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Galatia 5:19-21. Tumakas ka sa sexual na imoralidad. Ang bawat kasalanan na ginagawa ng isang tao ay nasa labas ng katawan, ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. O hindi mo ba alam na ang iyong katawan ay templo ng banal na espiritu na nasa iyo na tinanggap mo mula sa Diyos? Hindi ka sa iyo dahil binili ka sa isang presyo, kaya't luwalhatiin ang Diyos sa iyong katawan at sa iyong espiritu na sa Diyos. Unang Korinto 6:18-20. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakabanal, na kayo'y umiwas sa pakikiapid, na ang bawat isa sa inyo ay malaman kung paano kontrolin ang kaniyang sariling katawan sa pagpapakabanal at karangalan, hindi sa pagnanasa ng pita. Sapagkat tinawag tayo ng Diyos hindi para sa karumihan, kundi sa pagpapakabanal. Unang Tesalonica 4:3-5. 7. Kahit na ang mga sexual na immoral, ni ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga lalaking patutot, ni ang mga homoseksual, ni ang mga magnanakaw, ni ang sakim, ni ang mga lasenggo, ni ang mga maninirang puri, ni ang mga mangingikil, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ang ilan sa inyo ay ganoon, ngunit kayo ay nahugasan, ngunit ikaw ay pinabanal, ngunit kayo ay inaring ganap sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa Espiritu ng ating Diyos. Unang Korinto 6:9-11. Si Jesus ang nagsasalita sa mga talatang ito at sinasabi niya sa atin na ang pag-iisip ng mga bagay na hindi dapat ay kasalanan din. Narinig mo na sinabi, "Huwag kang mangangalunya." Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa sa kanya ay nangalunya na sa kanyang puso. Mateo 5:27-28.
Ayaw din ng Diyos na makita kang naliligaw at nagkakasala sa pamamagitan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Anumang bagay na inilagay mo sa itaas ng Diyos ay isang idolo. Pagsamba sa Antikristo, Satanas, mga dayuhan, iyong sarili, iyong trabaho, iyong pamilya, iyong mga ari-arian, isang demonyo, isang huwad na Diyos, idol lahat yan. Kaya nga, mga minamahal, tumakas kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Unang Korinto 10:14. Ang iba sa mga tao na hindi napatay ng mga salot na ito ay hindi nagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay, upang huwag silang sumamba sa mga demonyo at sa mga Diyos-Diyosang ginto at ng pilak at ng tanso at ng bato at ng kahoy, na hindi nakakakita, nakakarinig o nakakalakad. Apokalipsis 9:20. Ang isang idolo na binanggit ng Diyos ay ang pag-ibig sa pera. Gagamitin ni Satanas ang iyong pagmamahal sa pera para ilayo ka sa Diyos at sa lahat ng uri ng iba pang mga kasalanan. Ngunit ang mga determinadong yumaman ay nahuhulog sa isang tukso, sa isang silo, at sa maraming hangal at nakapipinsalang pagnanasa, tulad ng paglubog ng mga tao sa kapahamakan at pagkawasak. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Ang ilan ay naligaw mula sa pananampalataya sa kanilang kasakiman at tinusok ang kanilang sarili ng maraming kalungkutan. Unang Timoteo 6:9-10. 30.8. Paano ako mamumuhay ng banal na buhay? Kapag nailagay mo na ang iyong pananampalataya kay Jesus, tinawag ka upang mamuhay ng banal na buhay na lumuluwalhati sa Diyos. Tandaan na ang Espiritu Santo ay nananahan sa loob mo at siya ay banal. Hindi mo nais na pighatiin ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng patuloy na paglulubog sa iyong sarili sa kasalanan. Ang pamumuhay ng isang banal na buhay ay nangangahulugan ng pamumuhay ng isang buhay na nakahiwalay sa makamundong sistema o makamundong paraan. Isang buhay na nakikilala sa mga hindi naniniwala. Sa mga talatang ito, ang tumawag sa iyo ay tumutukoy kay Jesus. Kaya't ihanda ang iyong isip para sa pagkilos, magpakatino kayo, at ilagak ninyo ang inyong pag-asa ng lubos sa biyaya na dadalhin sa inyo sa paghahayag ni Hesukristo bilang mga anak ng pagtalima, na hindi kayo umaayon sa inyong mga dating pita na gaya ng sa inyong kamangmangan, ngunit kung paanong siya na tumawag sa inyo ay banal, kayo rin ay maging banal sa lahat ng inyong paggawi, sapagkat nasusulat, magiging banal ka, sapagkat ako ay banal. Unang Pedro 1:13-16. Huwag sambahin ang mundo o ang mga bagay sa mundo. Mga bagay tulad ng pag-aari, pera, relasyon, at mga nagawa. Ang disipulo ni Jesus na si Juan ay nagsasabi sa atin na ibigin ang Diyos sa halip. Huwag ibigin ang mundo o ang mga bagay na nasa mundo. Kung ang sinuman ay umiibig sa mundo, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa kanya. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pita ng laman, ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay ay hindi sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan ay lumilipas kasama ng mga pita nito, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Unang Juan 2:15-17. Sa halip, isipin ang mga makalangit na bagay sa itaas. Tandaan na ikaw ay isang bagong nilalang kung naglagay ka ng iyong pananampalataya kay Jesus. Kaya't isuot ang iyong bagong kalikasan, isang pusong mahabagin, pagpapatawad at pagmamahal. Sinasabi sa atin ni Apostol Pablo kung paano ito gagawin sa mga talatang ito. Ituon mo ang iyong isip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa lupa. Sapagkat ikaw ay namatay,
at ang iyong buhay ay nakatago kasama ni Kristo sa Diyos. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap na nasa lupa, pakikiapid, karumihan, masasamang pagnanasa, masamang pagnanasa at kasakiman na siyang idolatriya. Minsan ka ring lumakad sa mga iyon noong nabubuhay ka sa kanila. Ngunit ngayon ay iwaksi mo rin ang lahat ng ito: galit, puot, masamang hangarin, paninirang puri, at nakakahiyang pagsasalita mula sa iyong bibig. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa, palibhasay hinubad na ninyo ang lumang tao kasama ng kanyang mga gawa at nagbihis ng bagong pagkatao na binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng kanyang maylalang. Kung gayon, bilang mga pinili ng Diyos, banal at minamahal, ay magsuot ng pusong habag, kabaitan, kababaan, kababaang loob at pagtitiyaga. Mangagtiisan kayo sa isa't isa at mangagpatawaran sa isa't isa kung ang sino man ay may hinaing laban sa kanino man. Kung paanong pinatawad kayo ni Kristo, gayon din naman ang ginagawa ninyo. Higit sa lahat ng mga bagay na ito, lumakad sa pag-ibig na siyang bigkis ng kasakdalan. Kolosas 3, 2-3, 5, 7-10, 12-14. Ang iyong dating kalikasan ay nagnanais ng mga makasalanang bagay at makikipagdigma laban sa iyong bagong kalikasan. Kaya kailangan mong labanan ang tukso. Kung lalabanan mo ang mga tukso ng dyablo, tatakas siya sa iyo. Hindi papayag ang Diyos na matukso ka ng higit sa iyong makakaya, at lagi siyang nagbibigay ng paraan para makatakas sa tukso. Kaya't magpasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at tatakas siya sa inyo. Santiago 4:7. Walang tuksong dumating sa iyo maliban sa karaniwan sa tao. Tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya, ngunit kalakip ng tukso ay gagawa rin siya ng paraan ng pagtakas upang ito'y inyong matiis. Unang Korinto 10:13. Kasama sa kasalanan ang higit pa sa iyong pisikal na pag-uugali. Kasama rin dito ang iyong buhay na iniisip. Ganyan madalas nagsisimula ang kasalanan. Nag-iisip ka ng isang bagay na hindi mo dapat at pagkatapos ay nagpasya kang kumilos ayon dito. Kailangan mong bihagin ang iyong mga iniisip. Kaya naman napakahalaga ng pag-iisip tungkol sa makalangit na mga bagay at punuin ang iyong mga mata at isipan ng mga makadiyos na bagay. Sinisira natin ang mga argumento at bawat pagkukunwari na lumalaban sa kaalaman ng Diyos. At binibihag natin ang bawat pag-iisip upang gawin itong masunurin kay Kristo. 2 Korinto 10:5 New International Version. Itutok ang iyong mga mata kay Jesus at hayaang gabayan ka ng banal na espiritu sa lahat ng iyong ginagawa. Sinasabi sa atin ni Pablo sa mga talatang ito kung ano ang nabubuo kapag nasa atin ang Espiritu na siyang Espiritu Santo na naninirahan sa loob natin. Ngunit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo tutuparin ang masamang pita ng laman. Ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, pananampalataya, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ganyang bagay ay walang batas. Galatia 5:16-22. Alamin ang salita ng Diyos at itago ito sa iyong puso upang magamit mo ito sa oras ng pangangailangan. Sa talatang ito, ang ibig sabihin ng iyong salita ay salita ng Diyos at ang ibig sabihin mo ay Diyos. Itinago ko ang iyong salita sa aking puso upang hindi ako magkasala laban sa iyo. Awit 119:11. Sinabi sa atin ng Diyos kung ano ang hinihiling niya sa atin sa talatang ito. Kung mayroon kang malapit na kaugnayan sa Diyos, darating ang lahat ng iba pang magagandang katangian. Ipinakita niya sa iyo, O tao, kung ano ang mabuti. Ano ang hinihiling sa iyo ni Yahweh, kundi kumilos ng makatarungan,
ibigin ang awa, at lumakad na may kababaang loob na kasama ng iyong Diyos? Mikas 6:8. Sa tingin ko, ang pag-ibig ang pinakamagandang katangian ng iyong bagong kalikasan. Kaya ugaliin ang pagiging mahalin sa iba at sa iyong sarili. Inilarawan ni Pablo kung ano ang ibig sabihin ng magmahal sa mga talatang ito. Kung ibibigay ko ang lahat ng aking mga ari-arian upang pakainin ang mga dukha, at kung ibibigay ko ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala akong pag-ibig, wala akong pakinabang. Ang pag-ibig ay matiyaga at mabait. Ang pag-ibig ay hindi inggit. Ang pag-ibig ay hindi nagyayabang, hindi nagmamalaki, hindi kumikilos ng hindi nararapat, hindi naghahangad ng sarili nitong paraan, hindi nagagalit, hindi isinasaalang-alang ang kasamaan, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nagagalak sa katotohanan. Tinitiis ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay, at tinitiis ang lahat ng bagay. Ang pag-ibig ay hindi nabibigo. Ngunit ngayon, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig ay nananatili, ang tatlong ito. Ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Unang Korinto 13:3-8-13. 39. Ano ang kahulugan ng paghusga sa iba? Alam kong karamihan sa inyo ay narinig na hindi mo dapat husgahan ang ibang tao. Nakapagtataka na ang mga taong hindi pa nakabasa ng Biblia ay alam ang talata, "Huwag husgahan, baka kayo ay hahatulan." Ang problema ay hindi iyon ang buong kasulatan, kaya ito ay kinuha sa labas ng konteksto at hindi nagbibigay ng tunay na kahulugan ng kung ano ang dapat nating matutunan. Basahin natin ito para sa ating sarili at tingnan kung ano ang sinasabi nito. Si Jesus ang nagsasalita sa mga talatang ito. Huwag husgahan para hindi ka husgahan, sapagkat sa anumang paghatol na hahatulan mo, hahatulan ka, at sa anumang sukat na inyong sukatin, ito ay susukatin sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata? O paano mo sasabihin sa iyong kapatid, "Hayaan mong alisin ko ang puwing sa iyong mata," at narito, ang tahilan ay nasa iyong sariling mata? Ipokrito ka! Alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata, at pagkatapos ay makikita mong malinaw upang alisin ang puwing sa mata ng iyong kapatid. Mateo 7:1-5. Kaya ngayon nalaman natin na okay na ituro ang kasalanan ng ibang tao na ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid. Bago pa man, kailangan mong maingat na suriin ang iyong sarili at tiyaking hindi ka nagdurusa sa parehong kasalanan na siyang sinag sa iyong sariling mata. Sa mga talatang ito, nalaman natin na may higit pa rito kaysa doon. Kailangan din nating maging mapagmahal at matiyaga kapag tinutulungan ang isang tao sa kanilang kasalanan. Ang ibig sabihin ng pagsaway ay itama ng may mabait na layunin, ipangaral ang salita, maging apurahan sa panahon at wala sa panahon. Sawayin mo, at mangaral ka ng buong pagtitiis at pagtuturo, sapagkat darating ang panahon na hindi sila makikinig sa magaling na aral, kundi sa pagkakaroon ng makating tainga ay magbubunton sa kanilang sarili ng mga guro ayon sa kanilang sariling mga pita. Pangalawang Timoteo 4:2-3. At maging mabait kayo sa isa't isa, magiliw ang puso na mangagpatawad sa isa't isa kung paanong pinatawad din kayo ng Diyos kay Kristo. Efeso 4:32. Kung may nagkasala sa iyo at gusto mong malaman ng taong iyon, pagkatapos ay harapin ang tao at ipakita sa kanya ang kanilang kasalanan ng isa-isa. Kung hindi iyon gumana, hindi nila sinasabi ang kanilang sorry, hindi sila naniniwala na nagkasala sila, at sa halip ay nagagalit lang sila sa iyo
Pagkatapos ay kumuha ka ng ibang tao na saksi sa kasalanan upang harapin sila muli. Ang mga talatang ito ay naglalarawan ng magandang payo na ito at ito ay mula kay Jesus ang nagsasalita. Kung ang iyong kapatid ay magkasala laban sa iyo, humayo ka, ipakita mo sa kanya ang kanyang kasalanan sa pagitan mo at siya lamang. Kung pakikinggan kanya, nabawi mo ang iyong kapatid. Ngunit kung hindi siya makikinig, magsama ka pa ng isa o dalawa upang sa bibig ng 2 o 3 saksi ay mapagtibay ang bawat salita. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa kapulungan. Kung tumanggi din siyang makinig sa kapulungan, hayaan mo siyang maging isang gentil o maniningil ng buwis. Mateo 18:15-17. Narito ang isang mahalagang katotohanan na dapat malaman. Okay lang na tulungan ang kapwa makasalanan na mapagtagumpayan ang kanilang kasalanan. Sa katunayan, iyon ang tanging paraan upang maligtas ang mga tao. Binaluktot ni Satanas ang katotohanang ito at ginulo ang kahulugan ng paghatol sa iba dahil ayaw niyang maligtas ang sinuman. Ipinaliwanag ito sa atin ng disipulo ni Jesus na si Santiago sa mga talatang ito. Mga kapatid, kung ang sinuman sa inyo ay lumihis sa katotohanan at may nagpabalik sa kanya, ipaalam sa kanya na siya na nagpabalik sa isang makasalanan mula sa kamalian ng kanyang lakad ay magliligtas ng isang kaluluwa mula sa kamatayan at magtatakpan ng maraming kasalanan. Santiago 5:19-20. 30.10. Dapat ko bang sumunod ang isang pamahalaang pandaigdig? Oo at hindi. Depende ito sa kung ano ang ipinagagawa sa iyo. Sinabi sa atin ng Diyos na inilalagay niya ang mga pinuno sa kanilang posisyon. Iyan ang lahat ng mga pinuno, kung ituring mo sila bilang mabuti o masama. Lahat ng mga pinuno, bawat isa sa kanila, ay nakakuha ng kanilang awtoridad mula sa Diyos. Ibig sabihin, kahit ang Antikristo ay nakukuha ang kanyang awtoridad mula sa Diyos. Sinabi sa atin ng propetang si Daniel na ang Diyos ay nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Sumagot si Daniel, "Purihin ang pangalan ng Diyos magpakailanman, sapagkat ang karunungan at kapangyarihan ay Kanya. Siya ay nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari." Daniel 2:20-21. Dito ay sinasabi sa atin ni Apostol Pablo ang tungkol sa katotohanang ito mula sa Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay ng awtoridad sa isang tao. Nalaman natin na ang Diyos ay naglalagay ng mga pinuno sa lugar para sa maraming kadahilanan. Sila ay mga lingkod ng Diyos. Sila ay para sa ating ikabubuti. Sila ay isang tagapaghiganti ng puot laban sa kasamaan. Dapat nating sundin ang mga ito upang hindi natin maranasan ang puot ng Diyos at para na rin sa ating sariling budhi. Hayaang ang bawat kaluluwa ay magpasakop sa matataas na awtoridad, sapagkat walang awtoridad maliban sa mula sa Diyos, at ang mga umiiral ay inorden ng Diyos, kaya't ang lumalaban sa awtoridad ay lumalaban sa ordinansa ng Diyos, at ang mga lumalaban ay tatanggap sa kanilang sarili ng paghatol, sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa mabuting gawa, kundi sa masama. Nais mo bang walang takot sa awtoridad? Gawin mo ang mabuti at magkakaroon ka ng papuri mula sa awtoridad, sapagkat siya ay isang lingkod ng Diyos para sa iyong kabutihan. Ngunit kung gagawin mo ang masama, matakot ka, sapagkat hindi niya dinadala ang tabak sa walang kabuluhan, sapagkat siya'y alipin ng Diyos, isang tagapaghiganti ng puot sa gumagawa ng masama. Kaya't kailangan ninyong magpasakop, hindi lamang dahil sa puot, kundi dahil din sa budhi. Dahil dito nagbabayad din kayo ng buwis, sapagkat sila ay mga lingkod ng paglilingkod sa Diyos na patuloy na ginagawa ang mismong bagay na ito. Kaya't ibigay sa lahat ang iyong utang. Kung may utang ka sa buwis, magbayad ng buwis. Kung customs, then customs.
Kung respeto, respeto naman. Kung karangalan, parangalan. Mga Romano 13, 1-7. Dapat nating parangalan at igalang ang mas mataas na awtoridad dahil ang Diyos ang nasa likod ng mga eksena na namamahala sa kanilang ginagawa. Dapat kang magpasakop sa mga pinuno ng gobyerno, mga pinuno sa iyong lugar ng trabaho, mga pinuno sa paaralan, at anumang iba pang uri ng pinuno. Kapag nagpasakop ka sa kanila, nagpapasakop ka sa Diyos. Huwag gawing mas mahirap ang kanilang trabaho sa pamamagitan ng pagiging masuwayin. Sundin ninyo ang inyong mga pinuno at pasakop kayo sa kanila, sapagkat sila ay nagbabantay alang-alang sa inyong mga kaluluwa bilang mga magbibigay ng pananagutan upang gawin nila ito ng may kagalakan at hindi ng may pagdaing, sapagkat iyon ay hindi mapapakinabangan sa inyo. Mga Hebreo 13:17. Dahil ang mga pinuno ay makasalanang tao rin, nangangahulugan iyon na may mga pagkakataong pipiliin nilang maghimagsik laban sa Diyos at hihilingin sa iyo na gawin din ito. Ito ay kapag kailangan mong sumuway sa kanila. Kailangan mong sundin ng Diyos higit sa sinuman. Sa mga talatang ito, makikita natin na ipinaliwanag ito ni Pedro at ng mga apostol. Ang dugo ng taong ito ay tumutukoy sa pagpapako kay Jesus sa krus. Tinanong sila ng dakilang saserdote na sinasabi, "Hindi ba't mahigpit naming ipinagbilin sa inyo na huwag magturo sa pangalang ito? Masdan, pinuspos ninyo ang Jerusalem ng inyong turo at nais ninyong dalhin sa amin ang dugo ng taong ito." Ngunit sumagot si Pedro at ang mga apostol, "Dapat naming sundin ang Diyos kaysa sa tao." Gawa 5, 27-29. Ngayon, alam ko na nalito ko kayo dahil sinabi kong pinapatnubayan ng Diyos ang kanilang mga hakbang, ngunit may mga nagre-rebelde sa Diyos. Kaya paano ito gumagana? Kahit na ang mga pinuno ay naghimagsik laban sa Kanya, ginagamit iyon ng Diyos para sa ating ikabubuti. Iyan ang isa sa mga paraan ng pagdidisiplina sa atin ng Diyos sa mga masasamang pinuno. Alalahanin na ang Israel ay dinala sa pagkabihag ng ilang beses. Sila ay sumailalim sa kakilakilabot na mga pinuno na umalipin sa kanila. Ang Diyos ang may kontrol niyan. Isinugo niya ang mga pinunong iyon upang ibagsak ang mga lungsod ng Israel dahil ang mga tao ay tumalikod sa Kanya at nagkasala. Ang mga masasamang pinunong iyon ay nagpaalala sa mga Israelita sa Diyos na pagtanto na sila ay nagkasala at umabot sa Kanya para sa tulong. Matapos ang mga tao ay bumalik sa Diyos, ang masamang pinuno ay pinarusahan ng Diyos. Ito ay kung paano ito gumagana sa Antikristo din. Isa siyang masamang pinuno na sinapian ni Satanas, kaya nagre-rebelde siya sa Diyos. Ang puot na kanyang pinakawalan ay magpapabalik sa maraming tao patungo sa Diyos. Paparusahan din ng puot ang masasamang tao na hindi kailanman naglalayong manampalataya kay Jesus, ang mga taong ayaw makipag-ugnayan sa Diyos. Sa huli, kapag natapos na ang panahon ng kapighatian, haharapin ng Diyos ang Antikristo at si Satanas. Hanggang sa panahong iyon, gagamitin niya ang mga ito upang maisakatuparan ang kanyang kalooban. May mga pagkakataong hindi mo dapat sundin ang Antikristo o ang kanyang gobyerno o kahit na iba pang mga pinuno sa iyong buhay. Kung hihilingin nila sa iyo na suportahan o makibahagi sa isang bagay na alam mong labag sa salita ng Diyos, huwag mong gawin. Huwag kunin ang marka ng Antikristo bilang halimbawa. Alam mo na sinasabi ng salita ng Diyos na huwag natatatakan nito ang iyong walang hanggang kapalaran dahil pipiliin mo si Satanas kaysa sa Diyos. Kaya huwag mong gawin iyon. Mataas ba ang halaga ng pagsunod sa Diyos? Tiyak na. Alam mo na iyon. Papatayin ng Antikristo ang maraming tao na naglagay ng kanilang pananampalataya kay Jesus.
Tandaan na si Jesus ay masunurin sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang sariling kamatayan. Kung siya ay naninirahan sa loob mo, tutulungan kanyang gawin ang parehong. Si Daniel, ang propeta sa Lumang Tipan, ay isang magandang halimbawa ng pagsunod sa Diyos higit sa lahat. Tingnan natin kung ano ang nangyari kay Daniel. Sa mga talatang ito, si Darius ang hari ng Babylon. Ikinalulugod ni Darius na maglagay sa kaharian ng 120 lokal na gobernador at sa kanila ay 3 pangulo, kung saan si Daniel ay isa. Nang magkagayoy ang Daniel na ito ay nakilala kaysa sa mga pangulo at sa mga lokal na gobernador, sapagkat ang isang mabuting espiritu ay nasa kanya. At inisip ng hari na italaga siya sa buong kaharian. Nang magkagayoy ang mga pangulo at ang mga lokal na gobernador ay naghahanap ng pagkakataon laban kay Daniel tungkol sa kaharian. Ngunit wala silang mahanap na pagkakataon o pagkakamali dahil tapat siya. Walang nakitang pagkakamali o pagkakamali sa kanya. Nang magkagayoy sinabi ng mga lalaking ito, hindi tayo makakasumpong ng anumang dahilan laban sa Daniel na ito, maliban na lamang kung makasumpong tayo ng laban sa kaniya tungkol sa kautusan ng kaniyang Diyos. Ang lahat ng mga pangulo ng kaharian, ang mga kinatawan at ang mga lokal na gobernador, ang mga tagapayo at ang mga gobernador ay nagsanggunian ng sama-sama upang magtatag ng isang maharlikang batas at gumawa ng isang matibay na pasiya na sinumang humingi ng kahilingan sa alinmang Diyos o tao sa loob ng 30 araw maliban sa iyo, o hari, siya ay itatapon sa yungib ng mga leon. Kaya't nilagdaan ni Haring Dario ang sulat at ang pasiya. Nang malaman ni Daniel na ang sulat ay nilagdaan, siya ay pumasok sa kanyang bahay. Ngayon ang kanyang mga bintana ay bukas sa kanyang silid sa dako ng Jerusalem, at siya ay lumuhod sa kanyang mga tuhod ng 3 beses sa isang araw at nanalangin at nagpasalamat sa harap ng kanyang Diyos, gaya ng kanyang ginawa dati. Nang magkagayoy nagsisagot sila at nagsabi sa harap ng hari, ang Daniel na iyan na sa mga anak ng pagkabihag sa Juda ay hindi iginagalang ka, o hari, o ang utos na iyong nilagdaan, kundi humihiling ng kaniyang pagsusumamo makaitlo sa isang araw. Nang magkagayoy nagutos ang hari at kanilang dinala si Daniel at inihagis siya sa yungib ng mga leon. Ang hari ay nagsalita at nagsabi kay Daniel, ang iyong Diyos na iyong pinaglilingkuran na palagi ay kaniyang ililigtas ka. Nang magkagayoy ang hari ay bumangong maagang-maaga sa kinaumagahan at nagmadaling pumunta sa yungib ng mga leon. Nang siya'y lumapit sa yungib kay Daniel, siya'y sumigaw ng may ligalig na tinig. Ang hari ay nagsalita at nagsabi kay Daniel, Daniel, na lingkod ng buhay na Diyos, ang iyong Diyos ba na iyong pinaglilingkuran na palagi ay makapagliligtas sa iyo sa mga leon? Nang magkagayoy sinabi ni Daniel sa hari, O hari, mabuhay ka magpakailanman. Ang aking Diyos ay nagpadala ng kanyang anghel at itinikom ang mga bibig ng mga leon at hindi nila ako sinaktan. Dahil, gaya ng dati, ay nakitaan ako ng inosente. At gayon din sa harap mo, o hari, wala akong ginawang masama. Nang magkagayoy nagalak na mainam ang hari at iniutos na kanilang iahon si Daniel mula sa yungib. Sa gayoy iniahon si Daniel mula sa yungib at walang anumang kapahamakan na nasumpungan sa kaniya, sapagkat siya'y nagtiwala sa kaniyang Diyos. Daniel 6, 2-4, 7, 9-10, 13, 16, 11-23. Isang batas ang ipinatupad na nagsasabi sa mga tao na maaari lamang nilang sambahin ang hari. Tumanggi si Daniel na sumamba sa hari. Sinamba niya ang Diyos tulad ng dati niyang ginagawa. Ginawa rin niya ito para makita ng lahat na ginagawa niya ito,
na nakabukas ang mga bintana. Ang parusa sa hindi pagsamba sa hari ay kamatayan sa pamamagitan ng leon. Yamang si Daniel ay masunurin sa Diyos at may napakalaking pananampalataya, nalaman natin na iniligtas siya ng Diyos mula sa pagsubok na iyon sa pamamagitan ng pagsara ng mga bibig ng mga leon. Pansinin na hindi inalis ng Diyos si Daniel sa pagsubok, sa halip ay kasama niya ito. Naipakita ni Daniel ang kanyang pananampalataya para makita ng lahat. Maaaring may layunin ang Diyos na gumawa ng isang bagay na kasing himala para sa iyong pagiging masunurin sa Kanya at pagkakaroon ng matibay na pananampalataya. 30.11 Paano ko poprotektahan ang aking sarili mula sa kasamaan? Binigyan tayo ng apostol na si Pablo ng isang talagang mahusay na visual at kasangkapan para sa pagprotekta sa ating sarili laban sa kasamaan. Ito ay tinatawag na baluti ng Diyos. Sinabi niya na kailangan nating protektahan ng baluti at magkaroon ng espada. Ngunit hindi ito ordinaryong baluti ng chainmail na may espadang bakal. Ang baluti na ito ay nagpoprotekta laban sa kasamaan at ang espada ng Espiritu ay naghahayag ng katotohanan. Isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatayo laban sa mga lalang ng dyablo. Sapagkat ang ating pakikipagbuno ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga pinuno ng sanglibutan sa kadiliman ng panahong ito, at laban sa mga espiritual na puwersa ng kasamaan sa mga makalangit na dako. Kaya't isuot ninyo ang buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw na masama, at kung magawa ninyo ang lahat, ay magsitayo. Magsitayo nga kayo na may bigkis na sinturon ng katotohanan sa inyong mga baywang at isuot ang baluti ng katuwiran at maisuot sa inyong mga paa ang paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Higit sa lahat, nataglayin ang kalasag ng pananampalataya na siyang magagawa mong pawiin ang lahat ng nagniningas na sibat ng masama at kunin ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Sa lahat ng panalangin at kahilingan, manalangin sa lahat ng oras sa Espiritu at maging mapagbantay hanggang sa layuning ito sa lahat ng pagtitiyaga at mga kahilingan para sa lahat ng mga banal, alang-alang sa akin, na ang pagbigkas ay maibigay sa akin sa pagbubukas ng aking bibig, upang maipaalam ng may katapangan ang hiwaga ng mabuting balita na kung saan ako ay isang ambasador sa mga tanikala. Upang sa loob nito ay makapagsalita ako ng buong tapang gaya ng nararapat kong sabihin, Efeso 6:11-20. Ang unang sinabi sa atin ni Pablo, pagkatapos banggitin ang baluti na ito, ay kailangan nating malaman kung sino ang kalaban. Ang kalaban ay hindi laman at dugo. Ibig sabihin, hindi ito mga tao. Ang kaaway ay si Satanas at ang kanyang espiritual na mga puwersa ng kasamaan. Hindi mo kayang labanan si Satanas sa paraan ng tao. Kailangan mo ng makadiyos na proteksyon at makadiyos na sandata sa espiritual na digmaang ito. Tingnan natin ang mga elemento sa baluti na ito. Ang sinturon ng katotohanan ay salita ng Diyos. Kailangan mong malaman ang iyong Biblia. Itago ito sa iyong puso at malapit sa iyo na handang gamitin tulad ng isang tool na bubunutin mo mula sa isang utility belt. Ang baluti ng katuwiran ay ang paglalagay mo ng iyong pananampalataya kay Jesus. Siya ang gumagawa sa iyo na matuwid. Ang ibig sabihin ng paglapat ng iyong mga paa sa ebanghelyo ay maipakikita mo ang iyong pananampalataya sa parehong salita at kilos. Ang kalasag ng pananampalataya ay ang pagkaalam mo at pagtawag sa lahat ng mga pangako ng Diyos kapag ang pag-atake ni Satanas ay dumating laban sa iyo. Huwag kang matakot.
magkaroon ng pag-asa. Ang iyong helmet ng kaligtasan ay ang lubos na pagtitiwala na ikaw ay naligtas sa pamamagitan ng iyong pananampalataya kay Jesus. Ikaw ay tinatakan ng banal na espiritu. Ang espada ng espiritu ang iyong sandata. Ito ay ang salita ng Diyos. Nang si Satanas ay dumating laban kay Jesus upang tuksuhin siya sa ilang, nilabanan ni Jesus ang mga kasinungalingan ni Satanas sa pamamagitan ng kasulatan. May kapangyarihan sa salita ng Diyos. Gamitin ito. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at masigla at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim na tumatagos hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at nakakaunawa ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Hebreo 4:12. Pagkatapos mong maisuot ang iyong baluti, kailangan mong manalangin sa lahat ng oras. Kailangan mong maging malapit sa Diyos upang makakuha ng lakas mula sa Kanya. Lumalapit ka sa Diyos sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa Diyos at pagbabasa ng Kanyang salita. Laging magsaya. Manalangin ng walang tigil. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Unang Tesalonica 5:16-18. Siya na tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay magpapahinga sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Sasabihin ko tungkol kay Yahweh, siya ang aking kanlungan at aking kuta. Diyos ko, na aking pinagkakatiwalaan. Sapagkat ililigtas kanya sa silo ng manghuhuli at sa nakamamatay na salot. Sasalubungin kanya ng kanyang mga balahibo. Sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganlong ka. Ang kanyang katapatan ay iyong kalasag at kuta. Sapagkat iyong ginawa ang Panginoon na iyong kanlungan at ang kataas-taasan ay iyong tahanang dako. Walang kasamaang mangyayari sa iyo o anumang salot man ay lalapit sa iyong tahanan. Sapagkat ilalagay niya ang kaniyang mga anghel sa pamamahala sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Awit 91, 1-4, 9-11. Ngayon ay handa ka ng manindigan kapag ang kasamaan ay dumating laban sa iyo. Ang Diyos ang nagbibigay daan sa amin, kasama mo, na tumayong matatag para kay Kristo. Inatasan niya tayo at kinilala niya tayo bilang Kanya sa pamamagitan ng paglalagay ng banal na espiritu sa ating mga puso bilang unang yugto na ginagarantiyahan ang lahat ng ipinangako niya sa atin. 2 Korinto 1:21-22.